Hello Soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking mga new subscriber, cross-watcher. Sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. I'm only the guide, kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Tandaan nyo, energy reading tayo. Ano man ang gender nyo, ano man ang edad nyo. Kung energy mo to, ipasok mo yung sarili mo. May ganun eh, no? Okay, this June 2025, meron tayong 15 portal. Diba? Ang dami. Ibig sabihin is June 2025 is a little bit of chaotic. Kaya mag-iingat. Ito yung mag-ingat kayo sa ang dami kasing portal na open. No, a little bit chaotic, and yung iba dito, yung makakaroon ng mga super active, may mga iti-take it action kayo, ganyan. Siyempre, we have the June 4, ganyan. Venus in Aries, sextile, Jupiter in Gemini. Happy birthday muna, Gemini, sa mga Gemini dyan. And siyempre, by June of 4 is a lucky break. No? Ito yung especially sa iyong wealth, love, creativity. If you manifest ng love, relationship, kailangan mo maging active in this 4th of June. No? Mag-go out ka, message people, tapos, sabihin mo yung feelings mo. Ito yung time na need mong sabihin. Na miss mo siya, gusto mo siya, mahal mo siya, mga ganyan. And then, merong magandang result or magiging maganda yung outcome nun. Kailangan mo rin kasi mag-taking a risk also when it comes to your creativity. Kumbaga, i-force mo yung mga idea mo, no? It will bring a lot of reward. Kumbaga, at the end kasi, 4 and 5 is a fortune favor. Ibig sabihin, ito yung mga time na papabor sa inyo, si universe. Kaya, ito yung mga time na kailangan mo maging active para maging maganda yung result at the end. No, yung outcome maging maganda. Siyempre, we have the 5th, the Mercury in Gemini, sextile, Mars in Leo. Ito yung day na maaring makakaisip ka, or yung iba dito maaring inahulog man. Kaya may mga maiisip ka na gusto mo mag-travel. Okay, if you nag-travel ka, gusto mo pumunta ng ibang places, mga different places, ganyan. Tapos makakaisip ka rin na gusto mong makita or invite yung family mo o makita yung mga tao na hindi mo nakikita. Ganun, maaring magkakaroon ng kamustahan or magkakaroon ng ayaan sa iba. Yung mga ganun. Diba makakaisip kayo ng ng gusto ko mag-rest, gusto ko mag-holiday, gusto ko mag-travel, gusto ko na pumunta dito, pumunta dyan. Yung mga ganun situation kayo na may isip, no? And then also, we have the Venus enter into Taurus. Ito yung kailangan mong i-allow mo din yung sarili mo to finally indulge in a pleasure. Kung ano talaga yung nararamdaman mo, yung feelings mo, yung kasiyahan mo. It's time to go out. It's time, kumaga, green, parang lang yan green light, di ba? We have the 8 and 9 of June. Ito is, bida June 8, unahin ko yung June 8. June 8 kasi is, it's more on genius download day. Sabihin is, kasi we have the Mercury meets Jupiter. Mercury in Gemini, Jupiter in Gemini. Para talagang ikaw to no? Andito yung situation na mag-sit ka, mag-meditate ka, mag-pray ka, mag-practice ka, kung ano yung mga gusto mong gawin with your own. It's a me time to, no? This is a me time. And isipin mo kung ano yung gusto mo. Sa left ba ako? Sa kaliwa ba ako? Mga ganun sitwasyon. And then, try to sit. And then, maaaring makakuha ka ng message to download and mag-trust ka sa intuition mo. Yung iba sa inyo, kung hindi kayo makakapag-download when it comes to sa gagawin nyo yun,
is maaring ipaarating sa inyo ng guidance nyo in your dreams. Kaya maglagay kayo ng papers at notebook, ganyan, in a whole month also. Na kasi mananaginip kayo. As in, yung panaginip na yun is nakapaloob doon yung message na ibibigay niya sa inyo. Kaya, pagising pa at pagmulat pa lang na mata mo, isulat mo na kasi in a second, in a minute, baka minutes lang, makalimutan mo na yun. Para hindi mo rin makalimutan. Syempre, 8 and 9, mag-ingat kayo. 8 and 9 din kasi Mercury enter Cancer din kasi ito yung tumutukoy sa emotional tao sa pakipag-communication, no? Magkakaroon ng mga trigger sa relasyon, magkakaroon ng mga struggle, magkakaroon ng mga misunderstanding, medyo maging kalma ka this time. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, mag-me time kayo in this day or hanggat kinakailangan, lumayo kayo sa mga tao na matao, ganyan. Kasi pwedeng magkaroon ng hindi magandang result o hindi maganda yung kahihinatnan. Pero tatandaan nyo, huwag kayong papatalo when it comes to your emotions, no? Kasi if your emotion is high, your intelligence is low. Kaya nakakabobo ang emotion. Tandaan, nakakabobo ang emotion. Huwag kayong papatalo sa emotion nyo. Pag-isipan nyo maigi. No? And syempre, pwede makasalamuha kayo ng mga taong aabusuduhin kayo. May mga toxic behavior, mga taong narcissist. Yan, stay away sa mga taong ganito. Iwasan mo muna. Umiwas ka sa maraming tao. Tulad ng sabi ko kanina, mag-relax ka with your own me time, pamper, spa ka. Ganyan. No? Kung may mga nag-DM sa inyo, mas piliin nyo muna na mag-ignore kayo. I-reject nyo muna sila. Kumaga, iwasan nyo para makaiwas nyo kayo sa chaos. Ano ko lang naman yun. Pero sa inyo pa rin. Anak, may pupo si mami ah. Siyempre, we have the June 11. Ito yung full moon. June 11 is a full moon. Ito yung full moon in Sagittarius. Mercury enters Cancer. 9, 10, 11, 12, 13. No? Ibig sabihin, full moon kasi is a break free. Ito yung break free. Ano to? Amplified emotion to, ha? Na tumutukoy almost kasi June is tumutukoy kasi sa emotional and communication no. Kumbaga isipin mo, i-break mo yung sarili mo sa mga bagay na na-stuck ka. Kumbaga isipin mo bakit ka na-stuck. May mga bagay na di ka na-enjoy. Halimbawa, may mga daily task ka na ginagawa, hindi kahit na ginagawa mo pero ayaw mo naman talaga. Lalo na pagtrabaho, di ba, minsan. Yan, may mga daily task o kaya job, relationship or something emotion. Anak pa baka kaya mo na. Yun, no? Anak, dami yun. Dami. Yun. Magbigay ka ng space sa sarili mo. Kumbaga, i-break mo yun. Gumawa ka ng paraan paano ka makakaalis doon. Kasi the more na magbibigay ka ng space sa sarili mo, kasi full moon, yung space na yun, kasi full moon siya, di ba? Ipupunan yun ni universe. Siya ang magpupuno nun sa'yo. No? Yung space na yun. Kaya yung iba sa inyo, if you want, i-break free mo yung sarili mo. Mag-travel ka, mag-explore ka, expand your horizon, ganyan. Increase yourself. Kumbaga, lumabas ka, makisalamuha ka sa mga bagong tao, o kaya sa friend, mag-travel ka. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Diba? New experience. Kumbaga, do something. And makikita mo doon yung iba pang opportunity na pwedeng makakatulong sa'yo at magugustuhan mo. No? Siyempre, ito rin yung time na, kasi June kasi is a sweet June. Kumbaga, month of love to no? Kaya marami nagpapakasal by June. And then, magkakaroon ng mga bonding. Ganyan, bonding with ito yung mga bonding time sa mga loved ones, ganyan. Kumbaga, maaring magkakaroon ng ayaan or andito yung sitwasyon na magiging mabait ang bawat isa sa inyo. Di ba? Magiging give and take talaga. And also, isa pang warning is June 15. No? June 15 kasi, this is a warning day. Pwede siya maganap in a whole month or kung kailan man siya, pero tatandaan nyo yung warning. No? Warning day of June is 15 din. Huwag kang pabigla-bigla.
Huwag kang maging impulsive. Ibig sabihin, pag-isipan mo munang maigi. No, kasi it will bring danger sa'yo. Anger, ganyan. Galit, away, gulo, ganyan. Take a pause. Please pause muna. Pag-isipan mo muna bago ka kumilos, magdesisyon, mag-action, mga salita, bibitiwan. Huwag kang pabigla-bigla as in. Kasi talagang as in, hindi magiging maganda. Danger and anger or hindi good result ang magiging outcome nun. No? Kung may mga nakaplano naman, why not? Wala yun. Kasi nakaplano na yun eh. Pero yung kung naisip mo na nasa bahay ka, tapos, ay, nakupunta kaya ako dito, na hindi naman talaga yun ang pakay, eh, hindi na, kumbaga binigla lang, maaring it will cause na may makaaway ka sa daan, di ba? May something happen na hindi maganda, yung mga ganong sitwasyon. Ingat na lang din kayo. Bridge, successfully overcoming problem. Okay, may mga problema na matatapos na. Iba sa inyo is in vacation or galing kayong bakasyon, no? We have the reconciliation. Ibig sabihin is magkakaroon ng reconciliation or pag-uusap or pakikipagkasundo or siyempre, halimbawa, reconciliation, halimbawa, nagbakasyon ka, di ba? Tapos uuwi ka, ganyan. O yung mga hindi mo nakita in a days, in a week, magkikita ulit kayo, di ba? O kaya, uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng probinsya, yung mga ganyan. May mga reconciliation or with your loved ones, ganyan. Sa iyong boyfriend, girlfriend, asawa, mga ganyan. May mga reconciliation. And then also, may mga taong nakatingin sa iyo. No? May mga taong nakamatsyag sa iyo. Dito. And temptation will test you. Ito na, magkakaroon ng mga tukso. No? Magkakaroon ng mga ahas. Kumbaga, mag-ingat ka na lang. Ito rin yung magiging blockage mo. Di ba sabi ko sa'yo, mga taong nakatingin sa'yo. Andito yung mga sitwasyon na hinahanapan ka nila ng mali o hanapan ka nila ng hindi maganda what comes sa'yo. Or maybe this is you. Pero andito pa rin temptation. Mag-ingat ka pa rin sa mga temptation kung ano mang uri yan, mga temptation na yan. No? Unsuccessful outcome to a problem. Hindi lahat magsa-successful pero at least hindi lahat is di ba, failure. Hindi lahat is fail. May mga unsuccessful situation, pero tatandaan mo, guide ng angels mo. Spiritual guidance, protection from harm, o di ba? Mag-trust ka sa intuition mo ha, dito kasi handito si candle. Kasi ibibigay niya sa iyo ang the light or liwanag or way, no? Sa nakita ko dito. Protektado ka sa mga taong nagbabalak sa iyo. Energy ni Gemini. Mag-trust ka sa intuition mo ha. Huwag mo i-ignore yun. Sa star ang iyong energy. Okay. Okay, ang energy mo ngayon is peaceful. Ganyan. Kumbaga dito ka sa sitwasyon mo na there's something happen na nagkaroon ng pagbabago o parang you heal, parang ganun. Halimbawa, napagod ka. Tapos, ang dami mong tulog ngayon. Tapos, pagising mo para energetic ka, di ba? Ganun, parang ganun yung energy mo ngayon. It's more on balance, no? It's more on peace. It's more on, handun yung motivation, kumbaga, no? Handun yung, parang nakabawi ka sa pagod, nakabawi ka sa hirap na pinagdaanan mo, ganun. Yan na nakikita sa iyong energy. Maraming nagaganap o maraming nangyaring pagbabago into your life. It's more on maganda siya. Nagkaroon ng mga exciting situation, mga ganyan. No? Kumbaga, nahandun yung sitwasyon na maaring iba sa inyo is nagkakaroon ng inspirations in life o kaya andun na nagkaroon na sa inyo ng mga clarity sa mga bagay-bagay nyo this time. No? Handun yung cosmic energy mo. Kumbaga, nagkaroon ka ng renewal into your life. Ganun. Peaceful.
Tingnan natin ang parating kay Gemini. There's a change happen. Ano po ito, universe? 3-3. Parating sa'yo. Parating sa'yo, may mga bagay na hindi mo aasahan na pwede kang malungkot. Na pwede kang ma-disappointment. Yun ang parating sa'yo. Parating sa'yo is yun, may mga pagsisisi sa iba or there's a regret situation or maaring may mga hindi naging magandang outcome. Ganyan, may mga magiging hindi magandang outcome in life or disappointment in life. Yan ang nakikita ko sa'yo. And also, maari rin na nakikita ko dito, mamamanipulate ka daw ng situation mo. Yun na nakikita ko. May makikita pala, no? Family, relationship, parang ganun. There's a union. Mamamanipulate ka ng sitwasyon. Maaring sa iba, magkakaroon ng pag-uusap na hindi magkakaroon ng magkakasundo. Ganyan. Pwede kang malungkot. Pwede kang may mga intense sa iba or may mga emotional pain, deep hurt, or you feeling lost or there's a lost situation. Maaring ganun. O yung loneliness, ganyan. Maaring may away, malaki man o maliit yan. Pasok mo yung sarili mo. May mga ganun sitwasyon eh. No? Maaring depression o kaya ando yung sitwasyon na parang, ano ba to, yung kung magkakaroon man ng separation is, lalo na kapag mga LDR, di ba? Halimbawa, may mga LDR, ganyan. Parang, kayo naman pero nagkaroon ng separation kasi kailangan ko na bumalik ng bansa ko, mga ganyan, ng sa trabaho ko, mga gano'n. Kaya there's an emotions of, lungkot ako nakikita dito. Sa iba, is pagkalito, no? Magkakaroon kayo ng mga pagkalito sa inyong mga didesisyonan this time. Medyo magiging weak yung decision nyo. May mga pag-iisipan kayo, pag-aaralan nyo, aalamin nyo, i-research nyo, may mga ganun ako nakikita sa'yo. Paplanuhin mo munang maigi, may mga ganun sitwasyon. Tapos, kasi ayaw mo mag-miss, no? May mga situation na hindi ka magpupursige agad, may mga ganun. Pwedeng may mga sitwasyon na need to progress sa iba ha, o kaya bago mo desisyonan o bago mo aksyonan, o may mga sitwasyon na hindi ka muna aksyonan for a while. Sa iba ganun. Sa iba may tao dito na may taong hindi ko alam kung ikaw ay mas bata o siya ay mas matanda. May tao dito na pwede siyang may sabihin sa'yo o magsalita sa sa'yo o diktahan ka niya, no? Na tapos doon ka ma-disappoint sa sasabihin niya. No, doon ka makaramdam ng painful, mga ganun. Ma-depress ka sa kanya, ma-heartache ka sa kanya, ganun. May taong magdidikta. May tao na magiging masama yung ugali niya sa'yo or masama yung pakikitungo niya sa'yo. Pwedeng bastusin ka niya, ganyan. Pwedeng bastusin or may masabi siyang hindi maganda sa'yo. Pwedeng itong tao na to gusto niya sundin mo siya o kaya may konting pananakot, ganyan. O maaring ikaw kabahan ka or vice versa ha. Vice versa tayo. May taong magiging brutal, ganun. May taong pwede kang abusaduhin, mga ganun sitwasyon. Yun ang mga parating sa'yo. Iba sa inyo, there's a lack of structure situation no? Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini.
Ano po ito, universe? Okay, thank you. Okay, ang dapat mong iwasan, syempre, yung out of control ka, no? O ma-imbalance ka. Lalo na sa pera mo, sa relationship, kumbaga, kailangan, when it comes sa relationship, 50-50. When it comes sa kasama sa trabaho, 50-50. No? Iwasan mo yung chaos, iwasan mo yung ma-disorganize ka sa mga sa pera mo, ganyan. Sa pera mo, need mo kasing balansehin at kontrolin din. Siyempre, iwasan mo din yung magkaroon ka ng limitation sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yung mga bagay na gusto mong umpisahan o gusto mong baguhin into your life. Kumbaga, i-force mo, kung may mga naiisip ka idea, i-force mo, may mga naiisip ka na gawin mo, mga ganun. Iwasan mo din yung hindi ka mag-focus at mag-action, no, ng bago sa buhay mo para maging totoo yung mga goals mo in life. Kailangan maragi kang magkakaroon ng layunin sa buhay. Think advantage ka palagi. Magplano ka. Kailangan may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-develop sa yung skills. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong abandonahin or going toward to a new sa bagong ikaw, ganyan. Or may mga bagay na kailangan mo kasing mag-action when it comes dito, mag-action pag-isipan, ganun. Iwasan mo hindi mo pag-isipan mo ng maigi ha. Yung mga sasabihin mo, yung a-actionan mo, yung kilos mo, yung gagawin mo, ganyan. Pag-isipan mo munang maigi, as in. And syempre grounded, ha? And then syempre, healthy lifestyle. Always, sa mga kinakain mo, iniinom mo. Kailangan mo kasi is, solid beginning, na magkaroon ka ng pagsisetting sa goal mo this time. Tingnan natin ang love. Page of Wands. Ano po ito, universe? Tandaan nyo is, love is may anak, kapatid, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Okay. Pero tayo Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, and syempre, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Well, kung ano mang elements ka, no, ipasok mo yung sarili mo dito. Ang nakikita ko to, when it comes dito sa love na to, sa iba dito, bago yung love nyo. Bago yung love nyo dito. I don't know why, pero ikaw or siya to ha. Ang nakikita ko dito, parang may alam ka naman about sa kanya. O gusto mong, hindi, gusto mong alamin. Okay. Handin yung situation mo, kung this is a new person, sa nakikita ko dito, sa iba kasi new to. Ang nakikita ko dito sa tao na to, andito ka sa nakikipagsaplaran ka sa kanya na gusto mong malaman kung sino talaga siya. No? Gusto mong malaman kung ano talagang meron sa kanya. Nandun ka sa naghihintay ka kung ano ba yung pakay niya talaga sa'yo, ano ba kayo at the end, ganyan. O kaya, ano ba yung intention niya sa'yo. Kung sabihin sa'yo, yung intention niya sa'yo dito, bad intention. Yun na nakikita ko sa kanya. Noong taon na to, may bad intention to sa'yo. Hindi ko alam kung, siguro kung bago pa kayo, hindi mo pa to makikita, maaring this person is may pagka-impatient. Itong tao na to is may pagka-close-minded. Maaring pwede kanyang sakyan lang o syempre kung bago kayo, hindi ka muna niya ikakat sa gusto mo, kumbaga, 'di ba? Sa iba. 'Yun ang nakikita ko sa kanya.
Kumbaga baka sakayin ka lang muna niya. Pero ang nakita ko sa kanya, may pagkagano siya. Close-minded to or handun yung sitwasyon na siguro minsan may mga parte siya ng buhay na may pagka-alboroto. Gano'n. Hindi ko alam kung may sakit siya or yung sakit na parang mental distress, mga gano'n. Yun ang nakita ko sa kanya. And then, itong tao na to is wala talaga siyang, hindi ko pa nakikita talaga sa kanya yung totally plano niya sa'yo. Hindi pa. Hindi ko pa nakikita. Sorry ha, kung kayo to, pero itong energy na to, yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi pa pumapasok sa idea niya na ikaw yung pang ano niya. Yun. Wala pa siyang ginagawang plano. Parang andun pa rin siya sa getting to know you. Ganun pa rin siya. Parang andun pa rin siya sa sitwasyon na titingnan niya kung ikaw talaga yung the right person para sa kanya. Kung single kayo, maghintay lang daw kayo. Patient lang daw. Kung sa magkakarelasyon, ganun din. Sa magkakarelasyon, ganun din. Maaring hot and cold itong tao na to, no, sa'yo. Yun na nakikita ko. And then also, sa iba is, may tao dito na naghihintay na gusto kanyang kausapin or vice versa. Sa mga mga nagkahiwalay na. Yun na nakikita ko dito. Naghihintay siya. Hindi ko lang alam kung nag-text ba siya sa'yo o nag-message ka o vice versa. Pero may hinihintay siya. Parang may gusto rin siyang malaman sa'yo. Siguro may gusto siyang malaman sa'yo kung kailangan niya pa ba maghintay o hindi na. Yun. Tingnan natin na iyong money. Money ni Gemini. Ano pong ibig niyong sabihin? Okay, when it comes sa money mo, ang nakikita ko yung starting again, no? Na nag-i-start ka muli, kumbaga, nag-i-start kang muli na ayusin yung pagpapatakbo ng pera mo. Ganyan. Nandun ka sa sitwasyon na yun. Na, kumbaga, pinagpupuyata mong muli na makaipon ng pera, pinagpupuyata mong muli na maging maganda yung takbo ng pera mo, ganyan. Nandun ka na sa sitwasyon mo sa pagsasaayos, ganyan. Kumbaga, iniisip mo na uli yung how to transform yung pera mo, ganyan. May mga ganun. Baka mga iba sa inyo, night shift kayo, di ba? Mas malaki naman talaga ang sahod doon. Yun. Kumbaga, handito na sa sitwasyon na kung magkakaroon ka ng pagsasaayos, kasi sa iba dito, magkakaroon siya ng transformation. Ibig sabihin, magkakaroon ng improvement when it comes sa iyong finances. Sa iba sa inyo. There's a lack, there's improvement of finances, and kumbaga, unti-unti nang magkakaroon ng transformation sa iba sa inyo when it comes sa money. Kumbaga, the hardship na situation when it comes sa money mo is unti-unti kang makakaahon. Kumbaga, nagkakaroon ng stepping up. Ganun. Ang career? Ay, money to, no? Money ang career din to, eh. Siyempre, sa career din, ganun din. No? Sa career, ganun din, eh. Kasi, nagkakaroon ng ng transformation sa'yo. Siguro, iba sa inyo, paglipat. Ganun. Halimbawa, nasa dati kang pwesto mo, di ba, nasa section 1 ka, next time, nasa section 2 ka, nasa section 2, may paglipat, or maaring lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng work, career, ganyan, or kaya may iba sa inyo, may mga uumpisahan na kayo na new career sa buhay nyo, maaring pinag-iisipan nyo, ganyan, or baka magdesisyon na kayo this time. Yan na nakita ko dito. May mga bago kang activity or passion or career na gagawin. Health. Kamusta ang health ni Gemini? Sa health mo, okay naman yung nakikita ko sa iyo. Healthy ka naman, siguro lang pagod lang to, no? Yun. Kumbaga healthy, and then, sa tingin ko mga pagod.
Diba, masakit ang paa, ay masakit ang kalamnan, masakit ang katawan, yun ang nakikita ko sa'yo. Pero it's more on health ang nakikita ko sa'yo. Siguro sa iba lang, kung may mga sakit, wala, hindi ko nakikita. Kasi kung nagkaroon ng mga sakit, unti-unti siyang magkakaroon ng recovery dito. Magkakaroon siya ng healing situation. Tingnan natin ang advice. Anak, ano ba yan? Ba't sinusunod mo yung book ni Mami? Advice kay Gemini. Ang advice sa'yo. Ang advice sa'yo, Gemini, sinasabi dito na huwag mong madaliin ang lahat ng bagay. No? Huwag mong madaliin ang lahat ng bagay para hindi mo pagsisihan. Slowly but surely. Sa love life man yan, sa any situation, sa kung anong goal man yan. No? And syempre, try to make it balance. When it comes sa relationship din, balance lang din. And then, sinasabi rin dito na maging practical ka, no? Be practical, magkaroon ka ng progress, effort, hard work. And syempre, maging dedicated ka sa goal mo na magkaroon ng improvement or magkaroon ng unti-unting pag-angat. Syempre, patient din. Syempre, patient. Accept all the lesson that you learned from the past. Sinasabi rin dito. And try to heal if may mga situation na hindi pa nag-heal sa'yo. Strong will, no? Tsaka, sinasabi rin dito na mag-action ka, ganyan. Take it action. No? Mahalin mo rin yung sarili mo, mahalin mo yung tao na nagmamahal sa'yo. Pero basta tatandaan mo maging patient ka, huwag ka magmadali. No? Hindi lahat minamadali. And then, ingatan mo rin yung pera mo. Ganyan. Sana nakita ko ito. Yun. Pero nakikita ko sa'yo ang ganda ng energy mo. Kasi you will find peace dito sa nakikita ko dito. May tao dito may taong ko-connect sa'yo. Or there's a person na gusto ng connection. Maaring kilala mo na to. Ganun. May tao dito na gusto niya ng recovery or gusto niya ng peaceful situation. Gusto niya ng open communication sa'yo, partnership, connection. Someone want to commit also. Someone want to connect. Ganyan. Someone want ng partnership sa'yo. Yun na nakikita ko to. Iba dito is dati nyo karelasyon, or iba dito is related to a work. No? Meron tayo Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Ano yan? Gemini. Yun. Also, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Yun. Arigatou namaste, God bless.